ng Bulacan PDRRMO. Sir, kamusta po ang lagay ng panahon sa lalawigan po ng Bulacan? Mauna, magandang umaga po ulit sa inyo. Opo. Sa ngayon po ay medyo clouded po tayo at meron po tayong mga light rains na paminsan-minsan nararamdaman dito sa lalawigan po ng Bulacan. Opo. Ano mga lugar pa po sa Bulacan, Sir Manuel? Yung mga lubog pa rin po sa baha? So, yung sa lubog sa baha po natin, hindi naman talaga po ito lubog dahil sa naranasan natin na habagat, kundi ang malaki pong factor nito ay yung ating high tide. Kanina po kaninang alas 8:20 ay naranasan po natin yung makataasan ng level ng high tide po natin. So umaabot po ito ng about 4.8 feet. So dahil po dito ang ating ilang coastal areas, lalo na po yung laging nababalita na kalumpit, ay talagang nakaranas ng katubigan sa kanilang lugar. Opo. So maliban dyan, yung area ng coastal areas natin na nakakaranas pa ng pagbaha, dagdag pa rito yung ating backflooding. Backflooding, ito yung ulan na nanggagaling pa ng Nueva Ecija, Tarlac at Pampanga na bumababa sa atin. So dahil sa sunod-sunod na pag-ulan itong mga nakalipas, ayan din po yung kumakalat na tubig dito sa karamihan lugar ng ating Bulacan. Kaya mapapansin na yung malapit dito sa Candaba, ito pong Baliwag, yung ating Plaridel, Pulilan, ay nakaramdam din po ng ilang pagbaha maliban pa po dito sa ating coastal areas. So ganun din po, maliban naman dyan sa ating mga nabanggit, yung mga tubig naman ang galing ng kabundukan ng Rizal, Norsagaray at ng DRT ay nagpabaha rin dahil naman sa pagtaas ng tubig sa Santa Maria River, dito sa May Kawayan River at Marilao. Kaya yung Marilao, Bukawi at May Kawayan ay meron din mga ilang pagbaha na pangyayari. Opo. Kung gayon po, Colonel, ilan ho yung mga nasa evacuation center pa rin ngayon? Opo. Sa loob lang po ng 2 araw ay dumami po ang ating evacuation mga nasa displaced person po natin at nagkaroon po ng total na 3,254 na pamilya na kasalukuyan po nasa evacuation center natin o 10,968 na individuals po ito. Itong 10,000 po na ito, Sir Manuel, ay mula po sa ang mga lalawigan po sa Bulacan? Opo, sa 24 po natin na localities, 4 na cities po ito, Baliwag, San Jose del Monte, Malolos at May Kawayan. Gayon din po sa 20 nating municipalities dito po sa Bulacan, ito na po yung total sa lahat ng kanilang displaced person. Opo. Maari ho bang malaman kung meron pong casualty sa Bulacan? Reported casualty po dahil sa masamang panahon? Opo. Kahapon po ay nakakuha tayo ng report galing po sa San Jose del Monte na may insidente po sila ng pagkalunod. Pero hanggang sa ngayon po ay kino-confirm lang po natin in terms of the identification tsaka yung name ay pagpaumanhin niyo po na hindi pa lang po sila nakapagpasa ng update dito. Pero ayun pa lang po yung incident of drowning natin. Opo. Pero sa mga missing person po, Sir Manuel? Alin po yun, ma'am? Mga missing Anong person po? kung meron pong nawawala. Sa missing person naman po ay wala po tayong nai-report. All accounted naman po sa bawat municipalities, localities yung kanilang mga naging evacuation kasi na mas maagang preventive evacuation po dito. At yung mga talagang nagkaroon naman ng forced evacuation ay ka-accounted naman po lahat, ma'am. Wala po tayong naitala na missing. Opo. So far, meron na po tayong rekomendasyon for deklarasyon po ng state of calamity, Sir Manuel? Hindi pa po natin mai-recommend po yan dahil masasabi man natin na tayo ay naapektuhan ng habagat at nitong mga ilang factors, pero hindi pa rin po yung ganap para masabi sa damages in terms of damages. Light pa rin po ang naging effect po nitong habagat sa atin.
Opo, Wala pa po tayong maire-recommenda for state of calamity. Opo, ang Central Luzon po, Sir Manuel, ito po yung rice granary po natin, di ba? Kamusta po na po? Meron na po ba tayong initial damage assessment sa sektor po ng agrikultura at saka ng infrastruktura, Sir Manuel? Meron na rin po sa pakikipag-ugnayan naman po natin sa ating agriculture office, tayo po ay nabigyan ng tala ng initial damages in terms of dun sa ating crops, yung sa ating crop na bigas at yung ating sa mga fisheries ay nagkaroon po ito ng total na pong 20,210,195.74 pesos po ang estimate po. Opo, kung gayon po, Cost of damage. 10 milyon na ho, no? Agriculture lang ho yun, hindi pa ho kasama yung infrastructure? Hindi pa po. Purely lang po ito, agriculture po. Opo, kung gayon po, ano ho ang ginawa po ng lokal na pamahalaan ng Bulacan para po maabot naman yung ating mga kababayan dyan? So, ang ating initial response po, dito sa evacuation center, sa pangunguna po ng ating TDRMC Chairman, Governor Daniel Fernando, kahapon pa lang po ay nagpasimula na po siya ng pagbisita dito sa ating mga evacuation area. At ilan na rin po ang nabigyan niya ng tulong na relief goods. At sa amin namang mga department heads niya ay kaagad nag-uutos na po siya ng mga assessment katulad nitong sa agriculture, sa engineering, sa mga infra po natin. At yung atin din pong PSWD ay patuloy po na lumalakap din ng data para sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan nitong pagbaha. So, ang masasabi lang po natin, ang ating DRMC chairman dito, ang ating buting Governor Daniel Fernando at pagtutulungan ng kanyang Vice Governor Alex Castro ay patuloy po silang masipag na nag-iikot sa pangangailangan at sumasagot sa pangangailangan ng mga Bulakenyo po. Opo, Sir Manuel, ngayon parang medyo sumisirip na itong si Haring Araw. Pwede na bang umuwi itong ating mga bakwit o pinapayuhan muna na manatili muna kahit hanggang ngayong araw po? Opo, ganun po ang encouragement namin sa kanila na kung magagawa muna mag-stay dito sa ating evacuation center ay minamabuti po sila mag-stay dahil hanggang bukas po ay makakaranas pa rin po tayo na mataas na level ng high tide at dun sa bumababang tubig naman sa mga kabundukan natin ay patuloy na mataas po yung level na agos ng ating mga kailugan. Hindi na po muna natin sila pinababalik kung hindi naman po kinakailangan. Opo. Colonel, baka meron pa ho kayong huling mensahe para po sa inyong mga constituent? Opo. Lagi po ang paalala ng ating DRMC Council na sa mga magulang po ay laging bantayan ang kanilang mga anak, lalo na po yung mga wala po tayong pasok na nagkaroon ng deklarasyon sa mga iba't ibang mga bayan. Yung mga estudyante po, pilitin na nasa bahay lang po, wag nang hayaan lumabas. At yung iba nga na mga insidente natin dito na tala noon ay mga nagsisipagligo either sa baha o dun sa mga ilog dahil mataas ang ilog. At dito nagkakaroon tayo ng mga pagkalunod. So ngayon ay pinipilit nating mabantayan ang ating mga anak dahil maliban sa maaari silang malunod. Ito rin sa mga baha-baha ay yung tendency na magkaroon sila ng leptospirosis. Dahil sa dumi, minsan na paligid nila dun sa baha, ay ito rin ang kailangang maiwasan. By the way po, pinapaalala rin po ng ating governor, ng ating chairman, na sa lahat ng mga nababaha, maging mabuti na rin po na makadulog po sa kanilang mga malapit na ospital, sa ating district hospital, sa ating health offices, yung mga RHC po natin. Meron po dyan doxycycline o available na antibiotic para maiwasan po na magkaroon ng leptospirosis. So magbantay at laging mag-ingat. At kung maaari manatili na lang po sa bahay para makaiwas po ng disgrasya po. Ito po ang paalala ng lalawigan ng Bulacan ng ating Governor Daniel Fernando. Opo, maraming salamat po, sir. Much po. Ingat. Opo, maraming salamat po at ingat din po kayo lagi. Opo, retired Colonel Manuel Lucban Jr., ang head po ng Bulacan PDRRMO. DZXL